subscribe. Kahugot, napanood mo ba yung pelikula ni Rosana Roses na Kuracha, ang babaeng walang pahinga? Ako, hindi ko napanood kaya't hindi ko alam kung saan siya walang pahinga, kung sa doon o sa pag-ibig. Si Solomeda na siyang may-ari ng tampok nating kwento ngayon ay nagpahinga naman. Kaya lang, siya ay nagbilang ng napakarami. Marami. At marami na rin nag-subscribe sa ating Simpleng Bahay channel. At maraming salamat sa nag-subscribe na sa aking design channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, feel free to subscribe, kahugot. Nasa description po ang link upang sa ganoon ay makapunta kayo sa aking design channel, ang Simpleng Bahay channel. Samantala, narito na ang tampok nating kwento ngayon, kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Solomeda, nahatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ako nga po pala yung babaeng kahit laging niloloko, hindi nagsasawang magmahal ulit. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Solomeda dahil medyo malapit din po ito sa totoo kong pangalan. Grade 4 pa lang po ako noon ay may nanliligaw na sa akin. Hindi naman po ako ganun kaganda pero ganun na lang sila magkagusto sa akin. Marami na pong nagbibigay noon sa akin ng mga love letter, Kuya Bono, at nagbibigay din po ako sa kanila. Kumbaga sa text message nagre-reply po ako. Mas lalong dumami ang nagkagusto sa akin. Dahil naging sikat ako sa school namin simula nung naging athlete po ako. Isa po akong volleyball player at nagka-vraad din po ako taong 2008 hanggang 2010. Hindi ko po kinakahiya na grade 6 pa lang ako ay nagkaroon na po ako ng boyfriend. Ito po ay si Jason. Siya po ang una kong boyfriend ngunit nag-break din po kami dahil sabi nga nila, puppy love pa lang naman po yun. After po noon, may nanligaw na naman po sa akin at naging boyfriend ko po siya. Siya naman si JC. Tumagal din po kami ni JC ng 3 buwan. That time, naghiwalay po kami dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sumapit ang high school, first year high school ako noong may mga manliligaw na naman ako. Dahil nga siguro sa volleyball player ako. May naging boyfriend po ulit ako. Siya naman ay si Melvin. Si Melvin ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Kilala siya dito sa amin. Magkabarangay po kami. Sikat si Melvin dito dahil pukol o putol ang isa niyang kamay. Gayon pa man, Kuya Bono, ay nagustuhan at minahal ko si Melvin. Pero noon dahil first year high school pa lang po ako, nagalit ang family ko lalo na't ganun nga po ang kalagayan ng boyfriend ko. Pero syempre dahil mahal ko po siya ay tumatakas po ako kapag nagkikita kami ni Melvin. Tumagal naman ang 8 months, Kuya Bono, ang aming relasyon, ngunit sa 8 buwan na yon ay nakilala ko kung sino talaga siya. May times din po na nakikipaghiwalay na po ako noon sa kanya pero ayaw niya. Sabi niya magpapakamatay daw siya.
Tapos bubugbugin daw niya kung sino man ang magiging boyfriend ko na ipapalit ko sa kanya. Siya yung tipo ng lalaki na ganun na nga ang kalagayan, one piece na lang kumbaga ang kamay pero nagagawa pang magyabang at mambabae. O Kuya Bono, niloko niya po ako. Nahuli ko po sa cellphone ng best friend ko. Best friend ko po at kaklase ko po ang babaeng pinagpalit sa akin ni Melvin. Magka-text po sila Kuya Bono at nabasa ko mismo ang conversation nila at sila na pala. That time na nalaman kong niloloko nila ako, inaya kong uminom yung kaibigan ko after ng klase namin kasama ang mga kaklase namin. Kahit na hindi pa ako nakakatikim ng alak noon ni minsan. Nalasing kami pareho Kuya Bono at doon nailabas ko yung galit ko sa kanya dahil nga sa panluloko nila sa akin. Nang mahimasmasan ako ay naisip kong eto na yung paraan para makipag-break ako kay Melvin. At sa wakas pumayag din siyang maghiwalay kami dahil kasalanan din naman niya. At yun nga Kuya Bono, tuluyan na akong nakalaya mula kay Melvin. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nagkasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita Lumipas sa mga araw Kuya Bono at nakalimutan ko na din yung sakit dahil may mga nakaka-text akong mga lalaki. Dahil uso pa lang naman ang textmate noon. May mga naging boyfriend na naman ako ulit ngunit sa text nga lang. Si Mark, si Raymond, si James at yung iba ay hindi ko na matandaan. Second year high school ako Kuya Bono ay may naging boyfriend ako ulit. Siya naman si Jorel. Matangkad si Jorel, mabait, sweet at na-inlove talaga ako sa kanya kaya sinagot ko siya. Si Jorel ang legal kong pinakilala sa family ko na boyfriend ko. O Kuya Bono, alam ng family ko na may boyfriend ako at baliwala na lang po sa kanila yon dahil nag-aaral naman po akong mabuti. Basta wag muna daw ako mag-aasawa na maaga. Naging maganda naman po ang relasyon namin ni Jorel. Ngunit hindi talaga natin pwedeng asahan ng mga pangyayari. Nakipaghiwalay po sa akin si Jorel dahil may iba na daw po siyang gusto. Pero bago pa siya makipaghiwalay sa akin ay sila na pala nung babae. Masakit para sa akin yun Kuya Bono dahil hindi ko akalain na magagawa niya yun sa akin. Lumipas ang buwan ay nakalimutan ko din siya. May mga naging boyfriend na naman ulit ako pero sa text lang at hindi rin naman gaanong nagtagal ang aming mga relasyon. Noong 4th year high school ako ay nagkaroon ulit ako ng boyfriend na dancer sa school namin. Nagtagal din naman po kami ng 8 months pero naghiwalay din dahil niloko na naman po ako. Kaya nung time na may nanligaw ulit sa akin ay nagpasya akong makipag-MU na lang muna. Siya ay si Brian. Mas ahead sa akin si Brian dahil nung 4th year high school ako ay 2nd year college na siya. Dahil mahal ko siya Kuya Bono ay naibigay ko sa kanya ang sarili ko. Pero si Jorel po talaga ang nakauna sa akin. Kasi para sa akin kapag mahal ko talaga ang isang tao, handa kong ibigay ang lahat. I would give anything I own. I give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again.
Mahal ko rin si Brian pero hindi siya handa na maging kami. Dahil parang napapansin ko sa kanya na okay na sa kanya yung ganong setup. At ang dahilan niya ay ayaw daw niya sa babaeng umiinom. Kuya Bono, mabarkada kasi akong babae. Umiinom after ng klase pero sa kabila nun ay nag-aaral pa rin po akong mabuti dahil ayaw kong madisappoint ang tatay ko. Nag-iisang anak lang po kasi ako ng tatay ko. May kapatid ako sa ina, 3 pero hiwalay na sila ng tatay ko simula nung grade 6 ako dahil bumalik ulit yung nanay ko sa una niyang asawa pero sa tatay ko siya kasal. Lumipas sa mga araw, nakakapag-text pa rin naman kami ni Brian. Isang araw, nung magpunta ako sa tindahan sa amin para magpa-load, may bagong nagbabantay doon na lalaki na hindi ko kilala. May itsura siya, Kuya Bono, medyo matangkad. "Paload nga, kuya," sabi ko. Agad niyang kinuha ang cellphone na pinangpapaload at inabot sa akin. Pagkabigay ko ng bayad ko ay agad niya akong binariyahan pero bago niya iabot sa akin ang barya ko ay, "Miss, pwede bang makuha ang number mo?" Sabi niya. "Ha? Pag kinuha mo yung number ko, edi wala na akong number." Sarkastikong sagot ko tsaka ako sinabayan ng layas. Pagdating ko ng bahay, may na-receive akong text bukod sa Autoload Max. "Hi, ako nga pala si Kenneth." "Sinong Kenneth?" tanong ko. "Yung nagbabantay sa tindahan ni Tita Liza." Tita Liza ang pangalan ng may-ari ng tindahan, Kuya Bono, na kapit-bahay lang namin. Pamangkin pala ng asawa niya yon na taga La Union. Nandito pala siya sa Santiago dahil dito siya mag-aaral ng college. Nagka-textan kami ni Kenneth hanggang sa minsan ko na lang textan si Brian kaya nakakahalata siyang nagbabago na ako. Dumating ang araw kami na ni Kenneth dahil niligawan po niya ako at nagkagusto na din po ako sa kanya. Pinakilala ko si Kenneth sa family ko at naging okay naman both family namin. Sabay kaming pumapasok sa school, Kuya Bono, pero magkaiba kami ng eskwelahan. Siya ay sa NC at ako naman ay sa Sikat TESDA. Gayunpaman, yung mga moments na magkasama kami ni Kenneth ay naging napaka-memorable sa akin. Kahit mga simpleng pagkakataon lang na magkasama kami, ang mahalaga ay kasama ko siya at sapat na yun upang magpaligaya sa akin. Nag-vocational lang ako, Kuya Bono, dahil medyo nagtatampo ako sa tatay ko noon dahil nag-asawa ulit siya. Nagkaroon ako ng stepmother, ngunit hindi ko gusto ang ugali niya kasi habang tumatagal lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Okay din naman ang vocational, libre kasi ang tuition fee. Habang nag-aaral ako, Kuya Bono, ay kami pa rin ni Kenneth. Isang araw kami ay nag-hotel. Nangyari na ang dapat mangyari. After noon, pumasok siya sa CR. Pinakailaman ko ang bag niya nang walang dahilan, Kuya Bono, at may nakita akong papel na nakatiklop ng medyo maliit. Na-curious ako kasi parang may laman sa loob. Agad ko itong binuksan at nakita kong dry na dahon tapos medyo durog na. Feeling ko noon ay marijuana yon. Oo, marijuana nga talaga at hindi ako pwedeng magkamali dahil nakakita na ako ng ganun noon sa barkada ko. Noong paglabas niya sa CR ay agad kong binalik sa bag niya ang bagay na yon. Noong matapos kami mag-hotel ay umuwi na kami at habang nasa tricycle kami ay agad kong sinabi sa kanya, "Hoy,
Bakit may ganun ka? Tanong ko. Ha? Alin? Yung marijuana. Ba't may ganun sa bag mo? Bulong ko sa kanya para hindi marinig ng driver. Nagulat siya kung bakit ko nalaman. Ba't mo pinakialaman yung bag ko? Bakit? Masama? Buti nga hindi ko plinas yun sa toilet kanina eh. Tinakot ko pa siyang isusumbong ko siya sa mama niya kapag hindi niya tinapon yon. At ang sagot niya, huwag ka na lamang ialam. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon, Kuya Bono. Kaya binaliwala ko na lang ang natuklasan kong iyon. Simula noon ay nag-iiba na ang kanyang ugali. Madalas hindi na rin siya pumapasok sa school at lagi na lang siyang nakatambay malapit sa school namin dun sa bahay ng kaklase niya. Nagbago na siya hanggang sa umuwi na sa kanila sa La Union nang biglaan. That time kami pa pero pagdating niya doon ay hindi na siya nagte-text sa akin. Kahit tawag o chat, wala. Pero lagi siyang naka-online sa Facebook at sinisin lang niya mga chat ko. Para akong tanga, Kuya Bono, dahil hindi ko alam kung kami pa dahil hindi naman kami nag-break basta ang sabi lang niya sa akin noon ay uuwi lang daw siya sa La Union para kunin ang high school diploma niya dahil kailangan sa school nila. Hindi ako nagtatanong kay Tita Liza dahil nahihiya akong magtanong sa kanila. Chinat ko ang kapatid ni Kenneth na nasa La Union din. Maging ang isa niyang pinsan na babae ay chinat ko din. Kinamusta ko lang si Kenneth. Ang sabi nila ay okay naman daw. Hanggang sa dumating ang balita sa amin, Kuya Bono, na hinahanap daw ng pulis si Kenneth. Sabi ng mga kapitbahay namin na ni-raid daw sila sa bahay ng kaklase niya at nahulian daw sila ng marijuana. Naisip ko, kaya siguro biglang alis noon si Kenneth patungong La Union para takasan ang ginawa niya. Pero kahit ganun si Kenneth, Kuya Bono, bahagya lang ako na-disappoint sa kanya pero deep inside me, andun pa rin yung pagmamahal ko para sa kanya. Tatlong buwan akong naghintay. Naghintay ako ngunit hindi ko alam kung may mahihintay pa ako. Sa 3 buwan na yun, Kuya Bono, ay talaga namang tiniis ko ang sakit. Ang totoo, gusto ko lang ng closure. Bagong taon, Kuya Bono, ay tumawag ako sa mama ni Kenneth at nag-usap kami. Alam kong napilitan lang si Kenneth pero kailangan talaga naming mag-usap. At hindi ako nagpaligoy-ligoy, diretsahan ko siyang tinanong, Kenneth, tayo pa ba? Mahal mo pa ba ako? Sol, marami pang lalaki magmamahal sa'yo. Sa sinabi niyang yun, Kuya Bono, ay umiyak na lang ako at alam ko na ang ibig sabihin nun. In-end call ko na agad, Kuya Bono, dahil hindi ko na talaga kaya. Humagulgol na lang ako ng iyak. Ilang araw lang ang lumipas ay may natuklasan ako sa Facebook. May girlfriend na pala siyang iba. Mas bata sa akin dahil grade 10 lang ito. At kaklase at kaibigan siya ng kapatid ni Kenneth. Yung mga araw na lagi kong chinachat si Kenneth ay yung babae na pala ang nakakabasa ng mga message ko. Nakakapag-chat din kami nung babae at nag-away kami at hindi lang yun, Kuya Bono, nalaman ko mula sa kanya na ang sabi daw ni Kenneth ay ako daw ang naghahabol sa kanya. Hindi ko daw matanggap na wala na kami. Nagulat ako nun, Kuya Bono, at nag-alburuto. Ha? Ako? Naghahabol? Gusto ko lang ng closure dahil iniwanan niya ako na hindi ko alam kung kami pa o hindi na. Sabi ko sa girlfriend niya. Marami pang diskusyon, Kuya Bono, pero ang importante nalaman ko ang totoo. At kahit napakasakit, tinanggap.
ng mga buwan, Kuya Bono, nag-move on muna ako mula kay Kenneth. May mga nakaka-text at nakaka-chat pa rin ako pero nag-iingat na ako at nagpipigil na magmahal ulit. Kasi natatakot akong masaktan na naman ako. Magmamahal lang ulit ako kapag nahanap ko na ang totoong magmamahal sa akin. Ito ang lagi kong sinasabi sa sarili ko noon, Kuya Bono. Sumali ako sa group ng Barangay Ginebra San Miguel sa Facebook, Kuya Bono, para makakilala naman ako ng ibang tao na taga Maynila. Favorite team ko kasi ang Ginebra sa PBA at talaga namang mahilig akong manood ng basketball simula pa nung grade 4 ako. Marami akong naging friends doon sa group na yun, Kuya Bono, at isa na doon si Michael na taga-Cainta, Rizal. Favorite din ni Michael ang Ginebra kaya talaga namang nagkasundo kami sa bagay na yon na dahilan ng aming ugnayan sa Facebook Messenger. Sa profile picture pa lang, Kuya Bono, ay talaga namang masasabi kong okay si Michael. Nagkakachat kami, Kuya Bono, at kinilala namin ang isa't isa. Hindi nagtagal ay niligawan na ako ni Michael hanggang sa maramdaman kong mahal ko na din siya at ramdam ko din naman na mahal niya ako kaya pumayag na ako magpaligaw. Naliligaw pa lang siya, Kuya Bono, ay nagpasya kami magkita sa personal. Nagpaalam ako sa tatay ko na babiyahe ako sa Cainta, Rizal kahit natakot akong bumiyahe. Naglakas loob ako kahit na first time kong biumahe ng ako lang mag-isa. Nung una ay ayaw pa sana akong payagan ni tatay dahil ako lang mag-isa, ngunit dahil galit din ako sa kanya at may tampuhan kami dahil sa stepmother ko ay pumayag din siya. Ang alam ng family ko noon ay sa Cainta, Rizal talaga ako pupunta, ngunit ang totoo ay sa Cubao lang. O Kuya Bono, sa isang sikat na hotel sa Cubao kami unang nagkita ni Michael. At doon, Kuya Bono, ay talaga namang ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Kung ano yung itsura niya sa FB, Kuya Bono, ay ganun din sa personal. Guwapo siya, medyo matangkad, medyo kulot ang buhok pero clean cut, ang gupit at syempre malinis ang katawan mula ulo hanggang paa. May nangyari sa amin, Kuya Bono, at naibigay ko yon dahil mahal ko na siya. Mahal namin ang isa't isa. Tumagal ang relasyon namin. Masaya kami, bihira lang kami mag-away at nasabi ko sa sarili ko noon na siya na. Siya na talaga ang lalaking hanap-hanap ng aking puso. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sana umibig ka. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Pero talaga namang hindi natin masasabi na siya na talaga dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Isang taon kami ni Michael, Kuya Bono, at siya ang pinakamatagal kong nakarelasyon. Pagkaraan nga ng isang taon, Kuya Bono, ay bigla siyang nagbago. Dumating na lang sa point na parang ayoko na dahil kinukutuban na ako. Gusto niya mag-cool off kami. Sabi ko, bakit? Ang sagot niya, gusto raw muna niya ng space. Ayoko ng cool off, Michael. Makipag-break ka na lang kaysa mag-cool off tayo kasi parang ganun din lang yun. Siguro may iba ka na kaya ka ganyan. Nag-aaral ka pa kasi kaya bibigyan mo na kita ng time para mag-focus ka sa pag-aaral mo. Kapag nakatapos ka, edi magbalikan tayo. Ito ang kanyang naging palusot. Sa sinabi niyang yun, Kuya Bono, ay nasaktan ako ng sobra. Dahil kung talagang mahal niya ako, hindi niya yun gagawin. Okay naman kami kahit nag-aaral ako. Napagsasabay ko naman dahil kaya ko naman. Ang dami namin nasabi sa isa't isa pero naghiwalay din kami sa huli.
Araw-araw kong iniisip yun, Kuya Bono, kung bakit nagawa niya sa akin yun. Kapag break time namin sa school, lagi ko siyang ini-stalk. Minsan naman naiiyak na lang ako kasi sobra ko siyang mahal. Nababaliw na ako sa kakaisip. Hanggang sa lahat ng nagla-like sa post niya, ini-stalk ko hanggang sa may natuklasan ako. Facebook ng isang babae na friend niya sa FB. Tiningnan ko ang mga pictures ng babae at nagtaka ako bakit pareho sila ng background ng picture pero solo lang naman ang mga pictures nila. I mean, pareho sila ng lugar na pinuntahan ni Michael. At sa post nila, pareho silang nagre-react ng emoji na heart. Doon, Kuya Bono, ay nagduda na ako na baka yung babaeng yun ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Araw-araw kong ini-stalk sa FB nila, Kuya Bono, at kapag nag-upload sila ng pictures, kinukumpara ko talaga. Ganun na ganun, Kuya Bono, pero hindi nila ina-upload yung magkasama silang dalawa. Hanggang sa may nakita kong picture ni Michael, napansin ko sa picture na may anino. Anino ng babae na nagpicture sa kanya. O, Kuya Bono, nakuha yun sa picture, babae talaga at mahaba ang buhok. Akma ito sa babaeng ini-stalk ko din. Sila na talaga, Kuya Bono, hindi lang nila pinapaalam sa social media. Nalaman ko lang na sila na dahil sinabi sa akin ng bunsong kapatid ni Michael. Sobra naman akong nasaktan noon, Kuya Bono. Sobra akong nahirapang mag-move on dahil siya nga ang pinakamatagal kong boyfriend. Pero wala naman akong choice kundi tanggapin yon. At sikaping ihakbang ulit ang mga paa ko kasi buhay pa naman ako. At puso ko lang naman ang pakiramdam ko'y namatay na noon. Nag-focus ako sa pag-aaral ko hanggang sa naisipan kong mag-gym. Para naman ako may mapaglibangan akong iba. School, gym, bahay lang ako noon, Kuya Bono, habang nag-move on kay Michael. Maraming gustong manligaw sa akin that time pero parang takot na ako. Mas pinili ko munang maging single at in-enjoy ko muna. Dumating sa point na yung mga nanliligaw sa akin nung elementary ako ay nag-chat-chat na ulit sa akin. Gusto akong ligawan ulit. Ang sarap maging single, Kuya Bono, ngunit di ko maiwasang mainggit sa iba na mayroong karelasyon. Marami nag-chat-chat sa akin, Kuya Bono, ngunit may isang nag-chat sa akin na talaga namang na-curious ako. Nag-send siya ng voice message sa akin at ang sabi, "Hello, good morning." Medyo napangiti ako, Kuya Bono, dahil ang cute ng boses niya. Pagkatapos nun, Kuya Bono, ay nagpalitan na kami ng message. Siya ay si J-Ven na taga-Etiague, Isabela. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Animal Husbandry sa ISU Etiague. At noon ay nagtatrabaho na din siya sa isang sikat na feeds company. That time, Kuya Bono, ay nag-decide na akong kung kanino talaga ako magpapaligaw dahil 3 ang pinagpipilian ko. Yung isa tapos na din ang pag-aaral at may work na rin. At yung isa naman ay nag-aaral pa lang. Nagtanong-tanong din ako sa mga tita ko, Kuya Bono, dahil hindi na ako makapag-decide. Sabi nila, piliin ko daw yung mas malapit. Piliin ko yung mas mahal ko at syempre piliin ko din daw yung may trabaho na at nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil dun, Kuya Bono, ay mas pinili ko si J-Ven. Kay J-Ven ako nagpaligaw, ngunit mas ginawa kong challenging. Dahil hindi lang ako ang niligawan niya kundi pati rin ang tatay ko.
O Kuya Bono, niligawan niya ako sa personal at sa bahay pa namin mismo. Nagustuhan siya ng family ko kaya naging welcome siya sa aming bahay at open siyang magpunta anytime. Naging kami nga ni Javen, Kuya Bono, ngunit bago pa maging kami ay may nangyari na sa amin. Hindi naman talaga dapat kami magkita ni Javen dahil ayoko pa sanang makipag-meet sa kanya noon dahil nahihiya ako. Nagkayayaan kami ng dalawa kong kaklase na uminom sa isang resto bar at sa pagkukwentuhan namin ng mga kaklase ko ay naikwento ko ang tungkol sa mga gustong manligaw sa akin. Kakilala pala ng isa kong kaklase si Javen, Kuya Bono, at nang nalaman niyang nagkakagusto siya sa akin ay pinapunta nila si Javen at niyaya din niyang uminom. Napilitan ako that time kasi nga nahihiya talaga ako at saka isa pa maggagabi na rin. Pero atat din talaga si Javen na makita ako, Kuya Bono, dahil matagal niya nang gustong magkita kami kaya pumunta siya kaagad. Effort kong effort dahil umuulan pa nga noon. Nabasa pa nga siya dahil nakamotor lang siya. Nakakahiya talaga pero siya ay very confident na nagpakilala. Yung dalawa ko namang kaklase kinikilig. Medyo tamado na kasi kami nung dumating si Javen. Nang maubos namin ang inumin namin, Kuya Bono, ay nagkayayaan pa na lumipat kami sa ibang inuman. Kaya ayon, lumipat nga kami at nag-inuman kaming 4. Hanggang sa nalasing kami pare-pareho. Tiningnan ko ang oras ko dahil uuwi pa ako sa amin. Napansin kong medyo alanganin na ang oras kaya't nagpaalam ako sa tatay ko na hindi ako makakauwi. Ang sabi ko, makikitulog ako sa bahay ng ate ko na kapatid ko sa ina at pumayag naman ang tatay ko. Pero ang totoo, Kuya Bono, ay doon kami natulog sa bahay ng kaklase ko. Pagdating namin doon ay uminom pa kami. Nagkatabi kami ni Javen sa pagtulog dahil nilock ng kaklase ko ang kwarto niya. Kaya sa sala kami natulog na dalawa. Hinahalikan ako ni Javen, Kuya Bono, at sinabi kong, "Huwag dito, ilugar mo naman." Sabi ko, kaya lang pinagpatuloy pa rin niya ang paghalik sa akin at dahil lasing na talaga ako ay bumigay na rin ako. Hanggang sa may nangyari nga sa amin nung gabing yun. Mahal ko na din talaga si Javen, Kuya Bono, kaya lang ay takot na akong magmahal ulit dahil baka maloko na naman ako. Pero gaya ng sabi ko, magmamahal lang ako hanggang sa mahanap ko ang totoong magmamahal sa akin. Nang matapos ang gabing yon ay nasundan pa ulit hanggang sa nagpaligaw na ako sa kanya. Naging kami, Kuya Bono, ng January 19, 2019. Open na kami both family namin. Every Sunday, nagpupunta ako sa kanila dahil day off niya tuwing linggo. Marami nang nangyari. At dumating ang araw na bigla na lang pinatawag ng tatay ko ang family ni Javen at ang sabi niya sa akin ay mag-uusap-usap lang daw sila para maging legal kami at para walang masabi ang ibang tao sa amin. Pumayag naman ang family ni Javen kaya naman nagpunta nga sila dito sa Santiago. Nagulat ako kung bakit pati yung mga tita at tito niya na kapatid ng mama niya kasama din.
Nang magkakaharap na kami, Kuya Bono, ay sinabi ng tatay ko ang gusto niyang sabihin na gusto niya talaga kami mas legal na magkarelasyon. Pagkatapos noon ay nagsalita na ang lolo ni Javen at ang sabi niya, "Total, nandito na rin tayong lahat, edi pag-usapan na natin ang kasal." Gulat kami pareho ni Javen, Kuya Bono, dahil wala naman sa usapan namin ang kasal. Wala na kaming nagawang dalawa kaya umuo na lang kami at yun na nga, pinag-usapan na nga ang kasal. Nag-set na kami ng date at ang mga plano tungkol sa kasal. Nagsama kami ni Javen habang hinihintay namin ang araw ng aming kasal. Nag-aaral pa rin ako at si Javen na ang nagpapaaral sa akin. Siya ang nagbibigay ng allowance ko dahil libre naman ang tuition fee ko sa sikat TESDA. Mahirap mag-adjust dahil hindi pa kami totally handa sa pag-aasawa kahit na mahal namin ang isa't isa. Dito pumasok yung nakilala namin talaga ang ugali ng bawat isa. Ang dami kong natuklasan na ugali niya na hindi ko talaga gusto pero wala na akong magawa. Ang daming nagulat sa balitang ikakasal na kami dahil ilang buwan pa lang naman kami magkarelasyon pero wala na nandun na yon. April 18, 2020 ang kasal sana namin, ngunit hindi ito natuloy dahil nag-lockdown na dahil sa COVID-19. Okay na ang lahat nun, Kuya Bono, pati ang mga susuotin namin ready na. March 11, Kuya Bono, ay nalaman kong buntis na ako. June 21, 2020 ay nagpasya kaming ituloy na lang ang kasal kahit hindi na gaya ng napagplanuhan namin dahil kailangan na namin ikasal bago pa ako manganak. So October 18, 2020, Kuya Bono, ay nanganak na ako. Babae at kamukhang-kamukha ni Javen na singkit din ang mga mata. Marami nang nangyari sa amin, Kuya Bono. Masaya naman pero syempre hindi nawawala yung pag-aaway minsan bilang mag-asawa. Pero ganun pa man ay thankful ako dahil maayos ang naging pamilya ko at masaya ako dahil masasabi ko na nahanap ko na ang totoong magmamahal sa akin, si Javen. Hanggang dito na lang, Kuya Bon, at maraming salamat kasi naibahagi ko sa iyo ang love story ko. Salamat din sa asawa ko kasi kung hindi dahil sa pakikinig niya sa iyo ay hindi ko maibabahagi ang aking kwento. Thank you, Kuya Bono at mga kahugot. God bless us all. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Solomeda. Kahit na ano pa ang sabihin nila, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mag-iiba. Lumayo ka man, hihintayin kita, dahil ya'y pangako ng puso ko, sinta. Magbago man ang pag-ibig mo, ikaw pa rin ang mahal ko. Sigaw ng puso kong ito, sana'y iyong pakinggan. Pagsamo ko giliw, sabihin kung saan nagkulang, at kung sakali mang nagkasalahiran. Sigaw ng puso ko'y minsan pang pagbigyan. Sa atin mo ng mga shoutouts, mga kahugot, dalawang pinaka maagap, sina Chin Orteliano at May Baguno. Shoutout also to Miay Kotz, Mark Joton Sapla. Shoutout also to Joy Kambal. At si Elena Jean Malanao, sabi niya, hi kila Maria, Arlene Papamonching, and Sis Josiane. Shoutout also to Michael Pasco. And also to Joel Castillo, Ruel Corcuera, Maymay Ganda, also to Jaynard Malilin, Sheila Valencia, shout out sa inyo.
Also to Jocelyn Andaya of Pangasinan. Shoutout mula kay Selena Demes. At shoutout also to Editha Bonifacio de la Cruz of Singapore. Rufa, shoutout to you. Also to Teljoy Bautista. And to Elsa Limbawan. Shoutout also to Desilino Ancheta of Buntok Mountain Province. At shoutout sa mga classmates ko dati sa LSQ, especially to Ezwit. That is from DRV or Dr. V ito. And also to Mary Rose Berte. Sa mga nais magpa-shoutout ay mag-comment lamang po sa ilalim ng kwento. Maraming salamat po sa inyo. Bumalik tayo sa iyo, kahugot na Solomeda. Parang kakaiba ka. Napansin ko, you're one of a kind. Kasi, una, nagkita kayo ni Michael, taga-Cainta Rizal siya. Ikaw ay taga-Santiago Isabela. Ikaw talaga yung nagpunta. Ikaw yung nagbiyahe. Samantalang ikaw yung babae. At first time yung magkita, may nangyari. Iba yun para sa akin. Isa pang kakaiba para sa akin ay bago pa lang nanligaw sa iyo si Javen, ibinigay mo na sa kanya ang alas. Kakaiba ka talaga. Ewan ko kung negatibo ito or positibo para sa pananaw ng nakararami. Kaya lang, pilit kong inuunawa na tayo ay magkakaiba ng pananaw, prinsipyo at paninindigan. Ang tanong ko ngayon ay kung ano kaya ang bentahe nung kailangan mong makarami ng relasyon bago mo matagpuan yung final one o last one o lucky one. Hindi ba samantalang kung ikaw ay nag-ingat ng isa o dalawang relasyon lamang at isa doon ang pinakasalan mo, ano ba yung advantage nun? Nakikita ko sa sitwasyon mo, kahugot na Solomeda, ay ang bentahe ay syempre nakaranas ka ng marami, hindi ba? At sa tingin ko magandang bagay yon. Kaya lang sa mga moralista naman ay hindi yun okay. So, meron talagang individual differences. Pero ang hiling ko lang mga kahugot, sana ay huwag tayo maging judgmental. Let's face it, let's take it na meron tayong individual na pagkakaiba. Hindi tayo pare-pareha. So, huwag tayo manghusga. Kailangan ilagay din siguro natin yung ating paa sa kanilang mga sapatos upang maunawaan natin ang kanilang sitwasyon. Gayon po man, sana ay maging matapat ka na sa iyong asawa at makontento ka na kay Javen. Sapagkat sa tingin ko ay napakaswerte mo sapagkat mahal ka ni Javen at natanggap ka kahit na napakarami ang dumaan sa iyo. Siguro hindi maiwasan na isang araw baka isumbat niya sa iyo yung nakarami ka, lalo na nakikinig pala siya sa ating programa. At isang bagay pa yun na kinabibiliban ko kay Javen sapagkat I know na alam niya na nagpadala ka ng kwento dito. And well, anyway, binago mo naman ang mga pangalan, so hindi naman siguro ko mabibilad sa intriga o kahihiyan. But still, you are so lucky for having Javen at ingatan at mahalin mo siya at maging tapat ka sa kanya at maging kontento ka sa kanya. Maraming salamat muli, Solomeda, for sharing your story here on DKB. At sa inyo din lahat, mga kahugot na muling naglaan ng oras para sa ating programa, maraming salamat. Simpleng Bahay Channel, kahugot, please subscribe. At muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot ha, and stay safe. God bless us all.